Hi, hello. Ako si Engineer Larry Gasilla at ito yung G Solutions. Ngayon, mag-solve naman tayo ng circuit problem na merong mga battery. So, yung battery ngayon ay nakaparallel siya. Ito yung given. Sabi doon, find the value of I sub 1. Ito, I sub 1. I sub 2 at saka I sub 3. Yan yung pinapakuha sa atin. Pag may ganito tayo na nakita na nakaparallel yung branch na ito sa branch na yan at saka sa branch na yan, pwede nating isolve siya na gumawa tayo ng equation. O kaya, gawin natin ay introduce sa atin ngayon yung tinatawag nating Millman's Theorem. So, ano ba yung Millman's Theorem na yan? Again, ito yung given at saka yun yung required. So, yung ating solution, let us use Millman's Theorem. Millman's Theorem. Ano ang sabi ni Millman? Sabi ni Millman, yung B sub AB na point natin. Okay? Saan yan? Ito. Itong point yan. Yan. B sub AB. Okay. Yung B sub AB na yan ay equal sa E sub 1 over R sub 1 plus E sub 2 over R sub 2 plus E sub 3 over R sub 3 all over 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, ito ay para sa para dito sa tatlong branches na nakaparallel. So, kung magdadagdag ka pa ng isa dyan, pwede ka magdagdag pa rito. So, natin sabihin plus. Yan. At ito rin, plus. So, yan yung Millman's Theorem. Actually, madaling tandaan yan kasi aalalahanin mo lang yung Ohm's Law na nagsasabi sa atin na yung Ohm's Law ay B equals to I times R. Itong part na ito, itong sa taas na ito, yan ay current. So, yan ay dito, para dyan. At yun namang sa baba, itong sa baba, yan. Actually, inverse ng resistance siya. So, yung inverse ng resistance na nilagay mo sa denominator ay actually resistance siya pag binultiply mo directly sa current. So, madaling tandaan yung Millman's Theorem. So, yan yung gagamitin natin para ma-solve to. Pag nakuha na natin yung B sub AB, madali nang makuha yung mga current natin. So, let us now solve. So, para dito sa circuit na yan, yung B sub AB ay equal sa magiging yung E1 natin at R1, R sub 1 ay yung E sub 1 natin, ito, at ito yung R sub 1. So, ilagay mo lang dito. So, you have 6 over 2 plus, para naman dito, ito yung E sub 2 at saka yung R2. Okay, so yan ay 4 over 1. At saka ito naman yung E3 at saka R3. So, you plus 3 over 3 all over. So, 1 over R1 is 1/2 plus 1 over R2, that is 1 over 1, and plus 1 over 3 for R3. So, yan yun. So, i-simplify natin to para makuha natin yung B sub AB. Yung LCD ng least common denominator ng ating numerator, pwede nating kunin yung 6. 6 divided by 2 is 3. 3 times 6 is 18. So, yan ay 18. 6 divided by 1 is 6 times 4. So, yan ay 24. So, 6 divided by 3 is 2 times 3. Para dito, times 3. Yan ay 6. Okay. 2 times 3 is 6. So, plus 6 all over. Dito naman tayo sa denominator natin. Yung least common denominator ng natin ay parehas, 16. So, 6
divided by 2 is 3. Times 1, yan ay 3. Okay? So, 6 divided by 1 is 6. Times 1, that is 6. 6 divided by 3 is 2. Times 1, that is 2. So, B sub AB, no? So, 18 plus 24 plus 6. No? Itong numerator na to, bibigay sa atin ay 48. Ito naman, yan ay 11. So, ayusin natin. Kaya muna natin ito dito sa baba. Makikita mo na magka-cancel na ito, yung dalawang 6 na yan. Kaya 48 over 11. So 48 divided by 11, so ito ay 4.36 volt. So yan yung B sub AB natin. So madalian nating makuha ito, si I sub 1. Makikita mo dito, si I sub 1, yan o, papunta doon yung kuryente niya, so ito ay positive, negative. Tapos, ito naman, nakapix na siya, positive, negative. So, nagbabanggaan siya. So, 6 minus yung voltage nito. So, yun yung, natin. B sub AB para dito sa, unang branch natin, para dito sa branch na yan, that is 6 minus, no? Yung nakita nyo kanina, 2I sub 1, 2I sub 1. So, ayan. Equals 6 minus 2I sub 1. 1 is equals to B sub AB minus 6 all over negative 2. B sub AB, nakuha natin 4.36 volts minus 6 all over negative 2. I sub 1, ang value ng I sub 1 is equals to, kinuha natin dito sa calculator natin, that is 4.36 minus 6, that is negative 1.64. Divide natin to, yung I sub 1 natin is 0.82 ampere. Yun. So, yan yung I sub 1 natin. Ayan na. So, nakuha natin yung I sub 1. So, makuha naman natin yung I sub 2. So, si I sub 2, again, B sub AB naman siya. Para dito. Ayan. So, again, 4 minus. Minus. Kasi this will be plus, minus. 4 minus, that is 1, I sub 2. So, 4.36 equals 4 minus I sub 2. Okay, so yung I sub 2 natin, yung I sub 2 is, ipat sa kabila, that is 4, okay, minus 4.36. So yung I sub 2, maliwanag na negative 0.36 ampere. Ito yung ating kuryente. So nagsasabi sa atin yung negative sign na ito, na yung assumption dito, yung direction dito, yung assumption ng current mo ay baliktad. Dapat papunta siya doon. So, dito ay kaya negative yung natin, 0.36. So, yung negative sign ng current, nagsasabi yan ng direction. Kung ang assumption mo ay papunta sa kanan, kung negative siya, ang ang tunay na direction ay papunta sa kaliwa. Ganun lang. At sa I sub 3, again, so parehas yung natin. So, B sub AB is equals to 3 minus 3I3. So, again, ito ay 4.36 volts. 3 minus 3I3. So, yung I3 natin, okay, so this is 3 minus 4.36 all over 3. Yan, positive 3 equals, tayo again sa ating calculator. So, negative 0.453 ampere. So, ito yung kuryente natin na I3. So, negative naman siya. Ibig sabihin, ito dapat papunta ganyan. Okay? So, ganun lang yung mag-solve niyan
ng mga nakaparallel na battery at may nakaseries na resistance sa bawat branches sa paggamit ng theorem na Millmans. So, napakadali lang siya. Yan. So, thank you sa panonood. Nawa na katulong ito sa iyong pag-aaral. At paki-subscribe na lang kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa iyo.